Bukod sa storm signals, isa rin ang gale warning sa mga abiso ng pag-asa sa nagbabadyang bagyong Ramil. Para saan nga ba ang mapaalalang ito? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Malapit na sa northern eastmost portion ng Samar ang sentro ng bagyong Ramil na may international name na Fengshen. Taglay nito ang 75 kilometers per hour na hangin na posibleng umabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Nagtaas na rin ng gale warning ang pag-asa sa mga karagatan sa eastern seaboards ng southern Luzon na 2.8 hanggang 4.5 meters. Kabilang na ang Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte, kaya't pinagbabawal po yung paglalayag ng ating mga kababayang mandaragat. Pero ano nga ba ang gale warning? Ang gale warning po, ito po yung babala ng pag-asa intended for the maritime industry, fisher folks at saka yung mga komunidad na malapit sa tabing dagat or yung mga coastal community para maging aware po sila na ang isang weather system, either papalapit na bagyo or yung amihan or habagat na may dalang malalakas na hangin ay posibleng magdulot ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan within the next 12 to 24 hours. Ayon kay Christopher Perez ng Pag-asa, ibig sabihin pa nito kapag itinaas na ang gale warning, hindi na favorable o ligtas ang kondisyon ng laot para sa sea travel. Ang pinakalayunin naman ng gale warning ayon kay Perez. The purpose is that to warn yung mga mariners about the rough to very rough sea conditions which are not favorable for sea travel sa mga different certain types of vessel po. Katulad na lamang anya nito ng mga maliliit na bangka na naghahatid ng mga pasahero mula sa isla patungo sa isa pang isla o di kaya'y naghahatid ng kanilang mga serbisyo. Kadalasan anya sa mga ito ay hindi stable ang mga bangka at delikadong gamitin sa mga rough to very rough sea conditions. Paliwanag ni Perez, itinataas ang gale warning oras na maabot nito ang specific na lakas ng mga pagbubugsong hangin dala ng masamang panahon. Usually, kapag ang inaasahan nating lakas ng hangin na magpe-prevail within a 12 to 24 hours period ay umabot po ng hanggang 3 kilometers per hour. Ang lakas po ng hangin, kapag sustained, ang effect nito sa offshore sea conditions ay yun nga, maalon hanggang sa napakaalong karagatan with possible wave heights of up to more than 4.5 meters. Dagdag pa ni Perez, importante na malaman ng ating mga kababayan ang importansya ng pagtaas ng gale warning ng Pag-asa. Well, unang-una po, ang bansa natin, archipelagic country, where consists of so many islands to the point the transport of products and services are usually done by sea travel. And then kung magbibigyan natin ng abiso na in the next 12 to 24 hours, as early as the hour period, na magkakaroon ng rough to very rough sea conditions, then we can possibly avoid the loss of life and then source of livelihood. Sa ngayon, posible raw umabot sa higit 4.5 meters ang taas ng alon na maidudulot ni Bagyong Ramil. Sinabi rin ng Pag-asa na kapag may paparating na bagyo, hindi lang anya ang offshore waters ang nagiging unfavorable para sa sea travel dahil naglalabas din sila ng storm surge warning para naman sa mga kababayan nating nakatira malapit sa dalampasigan. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel.